Galing Maynila, mahigit 5 oras ang biyahe papuntang Nueva Vizcaya. Isa ang probinsyang ito na sakop ng mga bundok ng Cordillera, kung saan dumadaloy ang ilog ng Cagayan. Tulad ng ibang kalapit nitong probinsya, isa sa kabuhayan ng mga taga rito ang pagtatanim ng iba't ibang klase ng gulay o prutas. Dito sa bayan ng Santa Fe, nakilala namin si Tatay Modesto ng Valdez Farm. Kabilang si Tatay Modesto sa mga napagkalooban ng Integrated Social Forestry Program o ISF ng DENR. Acquire nyo ng 3 hektarya. Alam nyo na po kung ano yung itatanim nyo. Kasi itong lychee, may nagkaroon ako ng backyard. Mga 7 years na nag-aani at talagang magandang harvest. Gusto kong magkaroon ng farm na ang main crop ko ay lychee. Kasi yun talagang bihira pang prutas dito. Opo, wala pang nagtatanim. Apo. Tapos nakita ko naman na maganda ang performance niya. Tapos mahal talaga ang kwan, yung bintahan. Oo. Para mas kumita si Tatay Modesto, naisipan din niyang taniman ng iba pang prutas ang kanyang lupain tulad ng pinya. Tikman natin. Sige po. Wala sa kulay pero sobrang tamis. Grabe. Tamis din. Tamis. Naiba talaga yung ibang pineapple na pinoproduce sa ibang ibang lugar. Talagang yung mga customer ko talagang Gusto. gusto kasi matamis daw. Galing. Panalo tayo. Bukod sa bukirin ni Tatay Modesto, kilala rin dito sa bayan ng Santa Fe, Nueva Vizcaya ang mga produkto ni Aling Lolita. Hello po. Hello, good morning. Ang gwapo. Hello po, Nay. Ano po bang niluluto natin? Nagluluto kami ng kwan, ng yellow ginger. Yun, naamoy ko na. Yung turmeric, paborito ko po yan. Oo, yan. Ang bango. Bago ko matikman ang turmeric ni Aling Lolita, pinakita niya muna sa akin kung paano nila ito ginagawa. Yung iba kasi binabalatan nila. Opo. Pero sa amin, hindi kasi yan ang sekreton talaga. Dapat Kasi- kasama sa balat yung ano. Oo, kasi yan Sustansya. Oo, yung sustansya. Tsaka talagang malaki binibigay na tulong sa atin sa health. Opo. Kasi na, ganyan ginagadgad namin. Yan. Tsaka kakatasin. Once na ito ginadgad mo, Opo. piniga, kailangan within 24 hours maluto lahat. Pag kinabukasan, Wala na. hindi na epektibo para makagamot ng health mo. Hindi na siya turmeric, tumirik na siya. Tumirik. Pagkatapos katasin ang luyang dilaw, Luto namin. nilalagyan ito ng asukal o kaya ay honey, saka iluluto para mas sumarap. Gano'ng katagal niyo pong ginagawa ito? Actually, dito ko pinag-aral yung mga anak ko. Nag-umpisa ako sa ginger tea, fried garlic, ampalaya. Yan ang produkto ko na dinadala sa mga trade fair. Ilang minuto lang, ayan, luto na! Tingnan mo, parang magic. Nay, magigera po ba kayo? Sa yung barahan niyo? Ito ang talagang talento ko, tuklas. Ang galing. Pwede na tayo magtimpla kung gusto mo rin. Tikpan lang. Lasa, epekto sa inyo. Pedro, Ilan lagyan po? mo ng 2 kasi teaspoon yan. So, 2. 1. Okay? O sige. Ano na? Ay, ma'am, paborito ko talaga to pero hindi pa ako nakakain ng fresh. Yung kakaluto lang. Lagyan natin ng konting ginger. Konti lang po. Oo. Kasi ang ginger gamot sa malat, ubo, arthritis. Doon sa mga old age the best din yan. Ang sarap, Nay. Hindi, talaga kasi paborito ko talaga to. Walang biro. Katulad ng sinabi niyo, kailangan niyo inumin na inumin. Yes. Hindi ko alam kung psychological, pero nung medyo nararamdaman ko magkakasakit na ako, medyo sama ng pakiramdam ko, Oo. naglalagay talaga ako ng Turmeric. turmeric. Tapos maglalagay din ako ng calamansi o lemon Yes. and oo. honey. Oo. Nakakatulong talaga. Opo.
Ngunit kung mapapansin niyo mga biyero, hindi niya ipinangalan sa sarili niya ang kanyang mga produkto. Bakit kaya? Yung bayan namin, Tama pag po. sinabi mong Santa Fe, ay doon sa Santa Fe, alam nila po di ba? yun. Tama po. Kasi maraming lolitas dyan eh. Tama Bata po. pa ako, yun ang inisip ko talaga. Tama po yun, Mama. Para dala-dala ko ang Santa Fe. Di ba? Good thinking, Yun ang pangalan, Mama. di ba?